Mga kabayan, after ng kwento na to mamayang 8 p.m, lipat kayo sa channel ko. Sa Kwentong Bayan naman, meron tayong upload na isang bagsak. Yun lang. Salamat. Oo, Kaluma. Tama ang iniisip mo. Sasadyain nating magpahuli sa mga mangatang nang sa ganoon ay magawa natin silang ubusin mula sa loob. Wika ni Banhaw. Nagpanggap ang pangkat bilang mga mangangalakal. Nang mga sandaling iyon, tatlo lang silang lula ng Karakoa. Si Kalumat ang isa pang kawal mula sa sandig ni Datu Amoong. Ang pangalan nito ay Bilawan. Isa rin sa mga kinakatakutang mandirigma ng kanilang pinagmulang banwa. Simula pa noon, tinutugis na namin ang pangkat ng mga mangatang. Masyado silang madulas. Mapalupa man o karagatan. Kaya hindi ko alam kung anong binabalak mo. Tanong ni Kaluma. Hindi nila tayo pagkakamalang mga mandirigma. 3 tao lang ang lula ng Karakoa, kaya paniguradong kakagatin nila ang ating pain. Muling wika ni Banhaw habang nakatitig sa mga kahon na lula ng kanilang bangka. Mukhang aabutin tayo ng ilang araw bago mahanap yung mga mangatang. Pero kung sa tingin mo gagana ang balak mo, o sige, gawin natin. Wika ni Kaluma. Sigurado kung gagana ang plano. Walang pinapalampas ang mga mangatang. At saka maaari bang balutin mo ang katawan mo, Kaluma. Nahahalata na isa ka mandirigma dahil sa mga batok mo. Wika ni Bilawan. Sa mga hindi nakakalam, ang batok ay tattoo. Balik tayo sa kwento. Mukhang tama si Bilawan, Kaluma. Mas mabuting hindi nila mapansin ang ating mga batok. Mabuti na lang, pansamantala kong tinanggihan ang paglalagay ng iba pang batok ni Tandang Maya. Pag-uusap ng tatlo. Kasalukuyang naglalakbay ang mga ito sa karagatan. Mahusay si Kalum pagdating dito dahil siya ang nangunguna sa tuwing may gagawing pagsalakay ang kanyang datu sa karagatan. Masayang nag-uusap ang tatlo nang biglang kumalma ang karagatan. Nawala ang ihip ng hangin. Maging ang agos ay tila unti-unti na ring humihina. Anong nangyayari? Bakit parang humihinto ang Karakoa? Tanong ni Banhaw. Mukhang natapat tayo sa isang lilo. Napapagitnaan tayo ng 2 malalaking pulo. Kaya naman walang malakas na ihip ng hangin. Maging ang agos sa lugar na ito, mistula ding patay. Tugon ni Kaluma. Mukhang mainam ang lugar na ito para sa pananambang. Maganda kayo. Anumang oras aakyat ng Karakoa ang mga mangatang. Wika ni Bilawan habang nakaiga sa pinakaunahan ng bangka. Paano niyang nagagawang maging mainahon sa ganitong kapanganib na kalagayan? Tanong ni Banhaw. Si Bilawan ang isa sa pinakamalakas na mandirigma ni Datu Amoong. Hindi mo pa nakikita kung paanong lumaban ng taong yan. Kung sakaling sumalakay ang mga mangatang ngayon, masasaksiyan mo ang kakaibang bangis ni Bilawan. Tugon ni Kaluma. Aba, ayos ah. Mukhang ang nakakatakot ang isang yan. Wika ni Banhaw. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga ito, nakarinig si Bilawan ng kalabog. Dali-dali itong tumayo. Nakita ang ulo ng isa sa mga mangatang na umahon sa tubig. Tahimik itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng 2 kasama. Pabulong na sinabi ang nakita. Alam niyo na ang gagawin. Huwag kayo masyadong magpapalata. Wika ni Banhaw. Maya-maya ay nag-akyata na ang mga mangatang. Tinutukan sila ng sibat at pinaupo sa gitna ng bangka.
Hinalughog ng mga mandarambong ang buong Karakoa. Nakita ang dala nilang mamahaling tela at kwintas na yari sa perlas. Mukhang tiba-tiba tayo sa mga mangangalakal na ito. Hala, dali na mga yan. Isama nyo na ang kanilang Karakoa. Mapapakinabangan natin to. Wika ng pinuno. Hindi nagsalita ang tatlo. Hinayaan nilang dalhin sila ng mga ito sa kuta. Mabilis silang nakaalis sa lugar dahil maraming mananagwang kasama ang mga mangatang. Umaga na nang maramdaman nila Banhaw na dumaong sila sa isang pulo. Ibinaba ng mga mangatang ang tatlo. Dinala sa isang kulungan. Mapapakinabangan natin ang tatlong to. Maraming gintong kapalit kapag ipinagbili natin bilang mga alipin. Wika ng isang mangatang. Matapos ay iniwan ang tatlo. Matagal na nakiramdam si Banhaw. Maya-maya lang ay nagsimula na silang kumilos. Inaantay ng mga itong magkasiyahan. Malango sa alak ang mga kalaban. Marahang kumilos si Kalum upang kalasin ang tali sa kanilang kulungan. Magkita na lang tayo sa Karakoa. Ikutin niyo ang buong paligid. Siguraduhin napakawala ng mga bihag. Walang ititirang buhay sa mga mangatang. Wika ni Banhaw. Nagkanya-kanyang lakad na ang dalawang kasama. Samantalang si Banhaw naman, tinungo ang pinakamalaking kubo kung saan naroon ang pinuno ng mga kalaban. Habang papunta sa tahanan, nakita nito ang ilan pang kulungan na naglalaman ng mga kabataang lalaki. Sinabihan niya ang mga itong huwag mag-iingay. Tumuloy sa pagpasok sa tahanan. Nagulat ang mga nasa loob nang makita ang binatang nakatayo. Anong ginagawa mo dito? At paano kang nakatakas? Tanong ng pinuno. Hindi ganun kahirap takasan yung mga tauhan mo eh. Nga pala, hindi pa ako nagpapakilala sa'yo. Ako si Banhaw, ang dato ng banwa sa kanluran. Tugon ni Banhaw. Hindi ko pa naririnig ang pangalan mo. At sa pagkakalam ko, ang banwang iyon ay walang pinuno. Kaya nung sinasabi mo na isa kang dato, nasaan ang iyong mga kawal? Tanong ng pinuno. Nasa labas silang dalawa at sa mga sandaling ito, siguradong ubos na ang mga tauhan mo. Tugon ni Banhaw. Tumayo ang pinuno. Dinampot ang kampilang nakasandal sa dingding. Tinanggal naman ni Banhaw ang telang nakatali sa kanyang noo. Huwag mo kong pinaglololoko. Sabihin mo kung sino ka at kung ano ang pakay mo sa aking ahop. Muling tanong ng pinuno. Anong sinasabi mong ahop? Ang huling pagkakalam ko, ang banwang ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Dato Amoong. Kinamkam nyo ang lupain. Nilapastangan ng mga nakatira dito. Kaya ngayon pagbabayaran nyo ang lahat. Wika ni Banhaw. Biglang nagsigawan ang mga mangatang na nasa labas ng bahay. Napagtanto ng pinuno na totoo ang sinasabi ng binata. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Wika ni Duran. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng mga kasama ko sa kanila. Ngunit isa lang ang matitiyak ko sa iyo. Walang matitirang buhay sa inyo. Sinugod ng pinuno si Banhaw. Sinalubong naman ito ng binata. Gamit ang kanyang putong, pinulupot niya ito sa kamay ng mangatang. Buong puwersang hinila dahilan para mabitawan nito ang hawak na kampilan. Matapos ay isang malakas sa suntok ang tumama sa pisngi ng kalaban. Hindi nakagalaw ang mga tauhan nito. Inakala nilang pangkaraniwang mangangalakal ang binata. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Tanong ng pinunong si Duran
habang nakaluhod sa harapan ng binatang datu. Sinabi ko na sa iyo ako ang datu ng banwa ng kanluran. Naparito ako para maningil sa lahat ng kabuktutan nyo. Tugon ni Banhaw. Dinampot nito ang kampilan. Walang pagdadalawang isip na tinagpas ang ulo ng pinuno ng mga mangatang. Ito ang pinakaunang tagumpay na nakamit ng binata bilang pinuno. Matapos ang kaganapan, tinipon nito ang mga bihag at kinausap. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nakalaya sila sa kamay ng mga mangatang. Magsipagbalik na kayo sa mga banwang pinanggalingan nyo. Ibalita nyo ang naganap sa pulong ito. Sabihin sa inyong mga pinuno ang kabayaniyang ginawa ni Datu Banhaw. Wika ni Kalum. Hindi na kailangan yan, Kalum. Hindi ko hangad ang anumang papuri. Tugon ni Banhaw. Hindi lang papuri ang aanihin mo sa nangyaring ito, kundi paggalang ng mga kapwa mo pinuno. Dito mo rin makikita kung sino ang papanig sa'yo at sino ang magiging kaaway mo. Wika ni Kalum. Tama si Kalum, Datu. Isa ka ng pinuno. Nararapat lang na makilala ng kapwa mo ang iyong kadakilaan. Isa lang ito sa marami pang magiging tagumpay. Kaya ngayon pa lang, asahan mo na ang mga pinunong tutuligsa at maiinggit sa'yo. Wika ni Bilawan. Matagal na ako naglilingkod kay Datu Amoong. Nakita ko na ang lahat ng kaganapang ito. Marami ang gumagala at kinikilala ang pamumuno niya. Ngunit mas marami ang naiinggit. Hinahangad ang kanyang pagbagsak. Ito ang dapat mong pagandaan, Datu Banhaw. Pero bago ang lahat, bumalik na tayo sa ating banwa. Ipagbunyi ang iyong tagumpay. Wika ng dalawang sandig. Masayang sinalubong ng kanyang nasasakupan ng binata. Sa mismong tahanan nito, nagsagawa ang mga sandig ng piging bilang pagdiriwang sa pinakaunang tagumpay ng Datu. Hindi ba dapat tinitipid natin ang anumang pagkaing naiwan? Nagsisimula pa lang bumangon ang banwang ito. Wika ni Banhaw habang pinagmamasdan ang mga pagkaing nakalagay sa hapag. Ang mga tao na mismo nag-alay nito sa'yo, Datu. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika ni Kalum. Kung ganon, nararapat lamang na maging sila ay makatikim ng biyayang nagmula sa kanilang pinaghirapan. Ipatawag ang mga tao. Anyayaan sila sa aking balay. Ito ang una kong panukala bilang pinuno. Sa tuwing magdadaos tayo ng isang piging, lahat ay maaaring makisalo. Walang alipin, walang timawa, walang kadatuan. Lahat ay pantay-pantay pagdating sa pagkainan. Wika ni Datu Banhaw. Isinulat naman ito ng isa sa kanyang mga sandig, ang anak ng babaylan. Ito lang ba ang iyong ipapanukala ngayong gabi, Datu? Napalingon si Banhaw nang marinig ang tinig ng dalaga. Sino ka? At anong ginagawa mo sa tabi ko? Tanong ni Banhaw. Ako po ang iyong tagatala. Anak ako ni Tandang Maya. Ang pangalan ko ay Ilang-Ilang. Tugon ng dalaga. Ganun ba? Kung ganon, isulat mo ang lahat ng sinabi ko at ang mga sasabihin ko pa. Medyo languna ako sa pangasi, kaya babasahin ko na lang ito bukas. Wika ni Banhaw. Nagtawanan ang mga tao at ng gabing iyon, ipinaramdam ng binata sa kanyang nasasakupan ang kabaitan bilang pinuno. Kinabukasan habang nag-aagahan, may mga taong nagdatingan. Dumadaing ang mga ito tungkol sa isang kaganapan. Datu,
Ninakawan ako ng bigas sa tao to. Nahuli ko siya habang ginagawa yun. Wika ng isang lalaki. Kalum, pati ba naman yung gantong bagay ako paggagawa? Tanong ni Banhaw. Oo naman, Banhaw. Ikaw ang kailangan pumagitan sa mga sigalot at patawan ng kaparusahan ng sino mang nagkakasala. Isa lang to sa mga tungkulin mo bilang datu. Tandaan mo, ang pagpapataw ng kaparusahan ay isa sa pinakamahalagang pasya na kailangan mong gawin. Maging maingat ka sa pakikinig ng bawat panig, Banhaw. Sa ngayon ako ang mamamagitan. Manood ka kung paano kung titimbangin ang bawat panig. Ngunit sa susunod, ikaw na ang gagawa. Naupo si Banhaw. Hinayaang si Kalum ang pumagitna sa dalawang kalalakihang nagsusuplong. Nakita nito ang sinasabi ng sandig. Habang nanonood, nilapitan nito ng kanyang ama. Alam kong naninibago ka sa mga nangyayari, Banhaw. Ngunit ito ang tadhanang nakalatag para sa iyo. Wika ni Naba. Hindi ko akalaing ganito pala ang buhay na nag-aantay sa akin, ama. Siguro nga, masasanay lang din ako bandang huli. Tugon ni Banhaw. Matapos ang paglilitis, nagawang ayusin ni Kalumang sigalot. Akmang papasok na ng tahanan ng binata nang makita naman itong humahangos ang isang magsasaka. Huminahon ka. Sabihin mo kung ano nangyari. Tanong ni Banhaw. May mga mangatang na sumalakay sa mga taniman nyo, Dato. Marami na sa akin mga magsasaka ang napahabak. Pakiusap, tulungan nyo ho kami. Tugon ng magsasaka. Kalum, kunin ang aking kampilan. Sumunod kayo ni Bilawan sa taniman. May papatawan ako ng parusang kamatayan. Wika ng binata. Nagpunta ang tatlo sa taniman. Nakita nito ang mga mangatang na hinahakot ang mga inaning kamote at bungang kahoy. Anong kaguluhan ito? At bakit nyo hinahakot ang pananim na inaani mula sa aking lupain? Tanong ni Banhaw. At sino ka namang nangahas na makialam sa aming ginagawa? Kinukuha lang namin ang bahaging nararapat sa amin. Tugon ng mga tang. Maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? Tanong ni Banhaw. Ang pangalan ko ay Bakong at ako ang pinuno ng mga mangatang dito sa Kalupaan. Ngayon lang kita nakita dito, Dayo. Kaya kung nagmamatapang ka, itigil mo na dahil hindi ka sasantuin ng aking mga tauhan. Tugon ni Bakong. Tumawa ng malakas si Banhaw. Ikinagagala kitang makilala, Bakong. Kaya pala, umaasa ka sa iyong mga tauhan dahil sa iyong katabaan. Alam mo ba kahapon lang, inubos kong isang pangkat ng mga mangatang sa karagatan. Sino na nga ba ang isang yan, Kalum? Ano bang pangalan nun? Tanong ni Banhaw. Duran ang pangalan ng pinuno nila, Datu Banhaw. Nanlaki ang mga mata ni Bakong nang marinig ang pangalan ni Duran. Kasinungalingan. Alam mo ba kung sino ang sinasabi mong Duran? Siya ang pinakamalakas na mangatang. Kaya hindi ako naniniwala na isang kagaya mo lang ang magpapatumba sa kanya. Tugon ni Bakong. Maniwala ka o hindi, wala kaming pakialam sa'yo. Ngayon kung ayaw mong dito ka ilibing at maging pataba yung mga taba mo, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Wika ni Kalum. Isa-isang nagbunot ng kampilan ang mga kasama ni Bakong. Pinalibutan ng mga ito sina Banhaw. Masyadong matabil yung dila mo, mandirigma. Siguro, isa ka lang sa mga bayarang manunugis ni Dato Amoong. Tignan natin kung anong magagawa niyong tatlo laban sa aking mga tauhan. Tugon ni Bakong. Sabay bigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Pinalibutan ang tatlo.
Bilisan na natin. Hindi pa ako nag-aagahan eh. Istorbo to eh. Wika ni Banhaw sabay bunot ng kampilan. Laking gulat nila Kalum. May kung anong malakas na bugso ng hangin na tila kumawala, kasabay ng paglabas ng talim sa sisidlan. Ano yung pakiramdam na yun, Dato? Naramdaman mo ba? Tanong ni Kalum. Ano bang sinasabi mo? Wala akong naramdaman, Kalum. Gutom lang yan. Kaya bilisan na natin. Naamoy ko dito yung masarap na inihaw na isda ni Ina. Wika ni Banhaw. Sabay takbo papunta sa mga kalaban. Hinawakan nito ng 2 kamay ang kampilan. Buong puwersang winasiwas. Sinalubong naman ang ilan sa mga tangang binata. Nagtama ang talim na mga sandata. Laking gulat ng mga ito. Dahil bigla silang tumilapon na tila inihipan ng napakalakas na hangin. Maging si Banhaw ay namangha sa mga nangyari. Hindi makapagsalita si Bakong nang makitang tumilapon ang 3 sa kanyang mga tauhan sa isang wasiwas ng kampila ng Datu. Nilingon ni Banhaw ang ilan pa sa mga kalaban. Ikinumpas ang kampilan papunta sa kanilang direksyon. Nagsipag-atrasan ang mga ito. Sa hindi malamang dahilan, nang humakbang si Banhaw papunta sa kanilang kinakatayuan, biglang nagtakbuhan palayo ang mga mangatang. Hindi makaalis sa kinakatayuan si Bakong na tila ba nanigas ang katawan. Hindi alam ni Banhaw kung ano ang nakita ng mga ito na nagdulot ng matinding takot sa kanila. Nilingon ng binata sina Kalum. Maging ang mga ito ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ito maaari. Paano nangyaring buhay ka pa? Inubos namin ang iyong angkan. 20 taon na ang nakakaraan. Wika ni Bakong. Nagtaka si Banhaw sa sinasabi ng mga tanga. Ano bang sinasabi mo? At saka, saan nagpunta ang mga kasama mo? Akala ko ba tatalunin niyo kaming 3? Hindi pa nga nagsisimula yung laban natin. Nagsisipag-atrasan na kayo. Wika ni Banhaw. Sa hindi malamang dahilan, maging si Bakong ay bigla ang tumakbo. Magkikita pa tayo, puting mandirigma. Magantay ka lang. Babalikan kita. Tugon ng mga tang sabay takbo papasok sa agubatan. Nilingon ni Banhaw ang mga kasamahan. Nakitang nakatitig pa din ito sa kanya. Ano bang nangyayari? Nakikipaglokohan ba kayo sa akin? Kasabwat ba kayo ng mga mangatang? Tanong ni Banhaw. Totoo nga ang sinabi ni Tandang Naba. Isa ka nga mandirigmang putian. Isang mandirigmang putian si Banhaw. Wika ni Kalum. Ay nako. Dapat hinabol nyo eh. Ang taba no, ang bagal tumakbo. Wika ni Banhaw. Ang mabuti pa bumalik na tayo nang makita mo sa salamin ang kasalukuyan mong anyo. Tugon ni Bilawan. Isinilid ni Banhaw ang sandata sa sisidlan. Laking gulat nila Kalum dahil muling nagbalik sa dati ang itsura ng binata. Sandali lang. Anong nangyari? Bakit nagbago yung anyo mo? Tanong ni Bilawan. Mukhang alam ko na kung ano ang nangyari. Sasagutin ko mamaya pagdating sa tahanan. Walang dapat makakita ng gagawin natin dahil isa ito sa mga lihim ng ating pinuno. Tugon ni Kalum. Bumalik sa tahanan si Banhaw. Ipinatawag nito ang mga magulang at ang punong babaylan. Pinalabas ni Kalum ang mga naninilbihan. Ang tanging naiwan ay mga magulang ni Banhaw at ang kanilang punong babaylan. Anong meron? At pinatawag mo kami, Tato? Tanong ng babaylan. Ang totoo niyan, ako ang nagpatawag sa inyo, Babaylang Maya.
Tungkol ito sa pagkatao ni Datu Banhaw. At ang gusto ko, bago tayo magsimula, manumpa kayong walang ibang makakaalam ng pag-uusapan natin. Tugon ni Kalum. Tungkol saan ba ang pagpupulong na ito, Kalum? Tanong ni Nahaba. Tungkol sa pagkatao ni Banhaw. Datu, maaari bang hiramin ko ang iyong kampilan? Wika ni Kalum. Inabot naman ni Banhaw ang sandata sa kaibigan. Binunot ni Kalum mula sa sisidla ng kampilan. Tinignang mabuti ang talim. Wala namang kakaiba sa sandata. Ngunit nang ibalik niya ito kay Banhaw, bagyang nagliwanag ang talim nito. Lumabas ang mga maliit na simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Banhaw. Noon pa lamang nito natitigan ng husto ang kampilan at nakita ng malapitan. Inutusan ni Kalum si Bilawan na kumuha ng salamin at iharap ito kay Banhaw. Anong kalokohan na naman yung? Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin nang makita nito ang sarili sa salamin. Hindi makapaniwala ang binatang nag-iba ang kanyang wangis. Ito ang sinasabi ko. Alam kong mula sa angkan ng putian si Banhaw. Pero hindi ko inaakala na makukuha niya ang buong kapangyarihan ng isang puting mandirigma. Babay lang, Maya. May nalalaman ka ba tungkol sa pangyayaring to? Wika ni Kalum. Halos lahat ng babaylan alam ang tungkol sa katauhan patungkol sa naglahong angkan ng putian. Ang totoo, hindi ako makapaniwalang nakatayo sa harapan ko ang isang puting mandirigma. Sinasabi nila, isa sa bawat 100 sanggolang isinisilang na may taglay na kakayahan ng puting bathala ng digmaan. Pagpapaliwanag ni Babaylang Maya. Dagdag pa nito, minsan sa tanang buhay ng isang tao nangyayari ang ganitong himala. Isang sanggolang isinisilang ng walang buhay upang maging sisidlan ng isang makapangyarihang nilalang. Sa sandaling mangyari ito, nakukuha ng sanggol na yon ang katauhan ng nilalang na pumasok sa kanyang katawan. At ang angkan ng putian lang ang may ganitong kakayahan. Hindi to makikita sa ibang tribo. Kaya ako kayo pinanumpa ng katapatan kanina dahil mabigat na lihim ang ating matutuklasan. Sa oras na malaman ito ng mga kalaban, maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Wika ni Kalum. May nabanggit si Bakong kanina. Inubos sila ang pinagmulan kong angkan. 20 taon na ang nakakalipas. Kung bibilangin, tamang-tama ito sa kasalukuyan bilang ng taong meron ako. Sabihin niyo sa akin, Ama, Ina, ang mga tangbang pumatay sa totoo kong magulang. Tanong ni Banhaw. Tama ang sinabi mo, anak. Naikwento ko na sa iyo tungkol sa bagay na yan. Tugon ni Lima. At yan ang kinakatakot ko. Ang iyong ama ay kagaya mo, Banhaw. Isa siyang pinili. Kung nagawang talunin ng mga tangang kagaya ng iyong ama, hindi malayong magagawa ka din nilang talunin. Wika ni Kalum. Nakatakas si Bakong at sa palagay ko, nakarating na sa kanyang mga kasama ang nangyari kanina. Maaaring malagay sa panganib ang ating banwa. Wika ni Bilawan. Tama ka, Bilawan. Kaya ngayon pa lang ay maganda na kayong lahat. Anumang oras, lulusob na ang mga kalaban. Kalum, magpadala ka ng mga dumalagan para hanapin ang kuta ng mga mangatang na ito sa kalupaan. Narinig kong sinabi ni Bakong na magkapatid sila ni Duran. Sapat na itong dahilan para magsagawa sila ng pagsalakay. Pero bago mangyari yun, uunahan natin sila. Wika ni Banhaw. Nagpadala ng mga dumalagan si Kalum, alinsunod sa utos ng binatang Datu,
Para sa mga hindi nakakalam, ang mga dumalagan, mga sinaunang mensahero o espiyang inatasang magmatsyag sa kuta ng mga kalaban upang malaman ang kilos ng mga ito. Ilang araw ang nakalipas, bumalik ang mga dumalagan. Ayon dito, wala na sa kuta ang mga mangatang. Iniwan nila ang lahat ng mga nakulimbat na kayamanan at sandata. Wala na rin sa dalampasigan ang malalaking bangka na sinasakyan ng mga ito sa tuwing mananambang sila sa karagatan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Kalum. Tuluyan silang umalis sa lugar. Wika ni Banhaw. Hindi yon ang iniisip ko. Kilala ko ang mga mangatang. Hindi nila papalampasin ang isang pagkakasala. Marahil ay bumalik sila sa pinagmulang banwa upang mag-ipon ng karagdagang puwersa. Pero ang nakakapagtaka, bakit nila iiwan ang lahat ng kayamanan nilang nakulimbat? Umalis sila ng kuta, tapos walang dalang sandata. Wika ni Kalum. Malaking palaisipan ang ginawa nila. Pero mainam na rin para sa atin ang pag-atras ng mga mangatang. Makakapaganda tayo ng gusto, makakapagpalakas. Tipunin ang mga kalalakihang may kakayahang makipaglaban at handang maglingkod bilang mandirigma sa ilalim ng aking pamumuno. Sanayin sila sa paghawak ng kampilan at turuan sa pamamaraan sa pakikipaglaban sa lupa man o karagatan. Wika ni Banhaw. Ilang pagbilog ng buwan ang lumipas. Walang pagsalakay mula sa mga mangatang. Naging mapayapa ang buong banwa. Ngunit hindi may iwasan ang pakikipagtagisan ng ilang banwang nakapaligid sa kanya. Lalo pat alam na ng mga ito ang naging tagumpay ni Banhaw laban sa mga mangatang. Isang hapon, habang tahimik na naglalakad sa paligid ng banwa, isang pangkatang namataan ni Kalum na paparating. Merong dalang watawat. Dali-daling pinuntahan ng mandirigma ang binatang datu na noon ay nakikipag-usap sa mga mangingisda. Datu, may paparating na pangkat mula sa malayong banwa. Hindi ko alam kung anong kanilang pakay. Ngunit mukhang hindi maganda ang mangyayari. Wika ni Kalum. Ibigay ang hudyat ng pag-aanda. Sabihan ng lahat ng mga mamamayan na magsipag-uwian sa kanilang mga tahanan. Tiyaking walang makakapasok sa lagusan ng banwa. Utos ni Banhaw. Dali-dali namang kumilos si Kalum. Nang maisagawa ang utos ng datu, nagtungo ito sa bukana ng kanyang banwa upang salubungin ang mga paparating na panauhin. Nakasakay sa puting kabayo ang isa sa mga ito habang napapaligiran ng ilang kawal na balot ng baluting gawa sa tanso. Pagbati sa inyong pinuno, kami ay mga Moro na nagmula sa lupain ng Malay. Mahaba ang aming nilakbay. Maaari niyo ba kaming patuloyin? Wika ng isa sa mga mandirigma. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako si Banhaw, ang pinuno ng banwang ito. Patawad, ngunit hindi kayo maaaring pumasok sa aking banwa hanggat hindi ko nalalaman ang inyong pakay. Tugon ni Banhaw. Tampalasan kang binata! Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo? Wika ng lalaki. Malamang hindi ko alam. Nag-iisip ka ba? Kakadating nyo lang eh. Ngayon ko nga lang nakita yung watawat nyo eh. Kung ayaw nyong dumanak ang dugo sa lupaing ito, umalis na kayo. Wika ni Banhaw. Pagsisisiyan mo ang pagsalungat sa kagustuhan ng naming sultan. Wika ng lalaki. Bumaba sa kabayo ang lalaking nakatakip ang muka. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ni Banhaw at yumuko. Assalamualaikum. Kapayapaan para sa iyo, mahal na datu. Ako si Sultan Abdullah.
Mula sa Sultano ng Brunei, napadaan lamang kami sa iyong lupain. Hindi sinasadyang makapasok sa iyong ahop. Wala kaming masamang tangka. Naparito lamang kami upang humingi ng tulong sa inyo. Sugatan ng ilan sa aking mga kasama, hindi nakakayanin ang paglalakbay pabalik sa dalampasigan kung nasaan ang mga sasakyang pandagat. Wika ng Sultan. Hindi tayo maaaring magtiwala sa mga taong to. Hindi natin sila pwedeng papasukin sa ating banwa. Maaari natin silang tulungan, pero dito lang sa labas ng hangganan. Wika ni Kalum. Paano mong mapapatunayan ang katapatan ng iyong salita, Sultan? Tanong ni Banhaw. Naglabas ng punyalang Sultan. Kanya-kanya namang hawak sa kampilan sina Kalum at Bilawan. Sa pamamagitan ng dugo, Datu. Tugon ng Sultan. Sabay sugat ng palad nito. Ipinakita sa mga mandirigma ni Banhaw. Sabihan si Babay Lang Maya at ang ilang manggagamot na tumungo sa hangganan ng banwa. Magdala kayo ng tubig at pagkain. Sultan, ipagpauman ninyo kung hindi ko kayo maaaring papasukin sa akin banwa. Ngunit maaari ko kayong ipagpatayo ng mga kubol. Magsisilbi itong lugar para makapagpahinga kayo. Parating na mga pagkain at mga manggagamot ng aking banwa para tulungan ang iyong mga sugatan. Wika ni Banhaw. Maraming salamat sa pagtitiwala, Datu. Sapat na sa amin ang pagpayag niyong pananatili sa lupaing ito. Isa pa, hindi rin kami magtatagal. Kailangan naming bumalik sa aming lupain upang mag-ulat sa aking ama. Tugon ng Sultan. Nabalot naman ng pagkamangha ang isipan ni Banhaw. Kaya naman nanatili ito para makipagtalastasan. Maaari mo bang sabihin ang pakay mo sa lupaing ito? Wika ni Banhaw. Naparito kami upang dalawin ang angkan ng mga putian. Ngunit hindi na namin sila nakita sa dating pinagkukutaan. Kaibigan ng aking ama ang pinuno nilang si Dagoob. Matagal na panahon na ring hindi nagkikita ang dalawa. At wala nang kakayahan ng aking ama para maglakbay. Kaya inatasan niya kung iabot sa butihing pinuno ang kanyang huling regalo. Tugon ng Sultan. Nagulat si Banhaw sa sinabi nito. Ngunit hindi siya nagpalata. Ikinalulungkot kong sabihin, Sultan. Ngunit matagal na panahon nang nawala ang mga putian sa lupaing ito. Ang nabutan niyong kuta ay mga labi ng kanilang dating tirahan. Inubos sila ng mga mangatang 20 taon na nakakaraan. Wika ni Banhaw. Hindi ako naniniwala. Walang pangkaraniwang mandirigma ang makakatalo kay Dagoob. Tugon ng Sultan. Yan din ang akala ko noon. Ngunit may alam ang mga kalaban. Ito ang ginamit nila para talunin si Dagoob. Nagulat ang Sultan nang biglang marinig ang boses ni Naba. Hindi ba kayo ang kaibigan ni Dagoob? Ikaw si Naba. Wika ng Sultan. Tama ka, Sultan. Ako nga. Naroon ako ng mga oras na mamaalam si Dagoob. Kaya hindi nagsisinungaling ang aming Datu. Wala na ang kaibigan ng iyong ama. Pag-uusap ng dalawa. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si Banhaw na dalhin ng Sultan sa kanyang tahanan upang doon ipagpatuloy ang pag-uusap. Tumuloy ka sa aking munting tahanan, Sultan. Pagdamutan ng anumang maidudulot ng aking pamamahay. Wika ni Banhaw. Naupo ang Sultan sa harapan ng hapag upang kumain at doon ipinagpatuloy ang pag-uusap.
Ituloy niyo ang kwento. Tandang Naba. Wika ng sultan. Pinaliwanag ng matanda ang mga pangyayari. Naluha ang sultan sa mga narinig. Hindi inasahan ni Banhaw na ganun kalapit ang kanilang panauhin sa totoong ama. Dahil sa mga nalaman, nagpa siya ang dato na sabihin ang katotohanan. Ama, maaari mo bang sabihin sa sultan ang totoong nangyari? Nais kong malaman niya ang lahat. Wika ni Banhaw. Kung yan ang kahilingan ng aking dato, malugod akong susunod. Tugon ni Naba. Pinaliwanag nito ang katotohanan. Si Banhaw ay anak ni Dagob. Nung una ay hindi makapaniwala ang sultan dahil malayo ang itsura ni Banhaw sa nakita nitong anyo ng kaibigan ng ama. Hindi ako naniniwalang anak ka ni Dagob. Ibang-iba ang iyong wangis sa nakilala kong puting mandirigma. Wika ng sultan. Paintulutan niyo kung bunutin ang aking kampilan, sultan, nang maipakita ko sa inyo ang katotohanan. Tugon ni Banhaw. Hinawakan nito ang kampilan at tinanggal sa sisidlan. Laking gulat ng sultan. Biglang nagbago ang itsura ni Banhaw. Naging kulay puti ang buhok nito, maging ang pilikmata at mga kilay. Nakatago sa kampilang hawak ni Banhaw ang totoo niyang pagkatao. Kagaya ni Dagob, si Banhaw ay isa ding pinili, ang tanging naiwang buhay sa mandirigmang putiada. Natahimik ang sultan. Napagtantong totoo ang lahat ng sinasabi ng mag-ama. Matapos ang pag-uusap, muling bumalik sina Banhaw sa labas ng banwa. Nang mga sandaling ito, halos tapos nang gamutin ng mga babaylan ang kanilang mga sugatan. Malaking tulong ang ginawa mo para sa akin, Datu, at nais kong ikaw ang tumanggap ng handog ng aking ama. Nasanay para kay Datu Dagob. Halika, sumunod ka sa akin, kaibigan. Naglakad ang dalawa papunta sa mga kagamitan ng sultan. Nakita nito ang malaking paragos. Kulungan de gulong na naglalaman ng puting kabayo. Napakagandang kabayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang kabayo. Wika ni Banhaw habang paikot-ikot sa paragos. Ito ang handog ng aking ama para kay Dagob. Mukhang hindi niya na ito magagamit pa. Ngunit masaya kong ibigay ito sa kanyang anak. Tanggapin mo ang regalong ito, Banhaw, bilang tanda ng ating pagkakaibigan. Tugon ng sultan. Hindi ko tatanggihan ang napakagandang handog. Maraming salamat, sultan. Nang gabing iyon, isinagawa ng dalawang pinuno ang sandugo bilang tanda ng panibagong pagkakaibigan. Sa mga hindi nakakalam, ang sandugo ay isang ritual na ginagawa ng mga pinuno upang pagtibayin ang kanilang samahan. Hinihiwa ng mga ito ang kanilang pulso. Isinasahod ang dugo ng isang kalis. Hinahaluan ng mamahaling alak o inumin at saka iniinom. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang pag-inom ng pinaghalong dugo ng dalawang pinuno ang siyang nagpapatibay ng anumang kasunduan. Ilang araw pa ang nakalipas. Tuluyan ng gumaling ang pinsala ng mga tauhan ng sultan. Nagpa siya ang mga itong bumalik sa kanilang sasakyang pangdagat. Alis na kami, Datu. Muli salamat sa pagtulong sa amin. Wika ng sultan. Ipagpauman ninyo ang aking kawalang galang, Datu. Sana'y mapatawad niyo ko.
Wika ng Moro. Ang lahat ng pagkukulang ay sa amin. Hindi namin nakilala ang iyong pinuno nung una kayong dumating. Ipagpauman ninyo ang aking kawalang galang. Tugon ni Banhaw. Napagtanto ng sultan ang kakaibang katangian ng binatang datu, kaya inalok niya ito ng posisyon sa kanyang sultano. Nais kong maging raha ka sa ilalim ng aking sultano, Banhaw. Malaki ang maitutulong mo. Lalo pat lahat ng tulong ay walang pagdadalawang salita mong makukuha mula sa aking lupain. Wika ng sultan. Ngunit tinanggihan ito ni Banhaw. Ipagpatawad niyo, kapunuan. Ngunit hindi ko matatanggap ang iyong alok. Hindi ko maaaring iwanan ang aking ahop. Lalo pat kakatatag pa lamang nito. Kinakapa ko pa ang pamumuno sa mga tao. Tugon ni Banhaw. Nauunawaan ko at alam ko ring tatanggi ka sa aking panukala. Ngunit gayon pa man, kung sakaling kailanganin mo ng tulong, magpadala ka ng dumalagan sa aking lupain. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Wika ng sultan. Kasalukuyang naglalakad ang mga ito papunta sa sasakyang pangdagat ng mga Moro. Ngunit laking gulat ng binata dahil napapaligiran ang mga ito ng hindi kilalang armada. Sa'yo ba ang pulutong ng mga sasakyang pangdagat na yan? Tanong ng sultan. Hindi, Sultan. Wala akong ganyang kalaking armada. Kalum, magsipaganda kayo. Lululan tayo ng Karakoa at sasalubungin ng paparating na pulutong. Sultan, bumalik kayo sa aking banwa. Doon ay mananatili kayong ligtas. Wika ni Banhaw. Ngunit tumanggi ang sultan. Hindi, Banhaw. Makikipaglaban ako sa tabi ng aking kaibigan. Tugon ng sultan. Kung yan ang pasya mo, kapunuan, ikinagagal ako makipaglaban kasama mo. Wika ni Banhaw. Lumulan ang mga ito sa Karakoa ng binatang datu. Sinalubong ang mga bangkang papasok sa kanilang dalampasigan. Napagtanto ni Banhaw na ito ay mula sa kabilang ahop, ang maigpit na katunggali ni Datu Amoong. Tignan mo nga naman, dito lang pala kayo nagkanlong. Alam nyo bang sinuyod na namin ang paligid ng kapuluan? Sadyang pinahirapan nyo pa kami. Wika ng kalabang Datu. Kalum, kilala ko ang datong yan. Hindi ba siya si Datu Untal? Tugon ni Banhaw. Tama ka, Datu. Siya nga si Untal, ang maigpit na katunggali ni Datu Amoong. Tugon ni Kalum. Nang mga oras na ito ay napaligiran na ng mga kalaban ang Karakoa. Wala nang maaaring atrasan. Mukhang makikipaglaban tayo sa gitna ng karagatan. Sultan, makakasabay ka ba? Tanong ni Banhaw. Hindi mo ba alam na dalubhasa ako sa ganitong uri ng labanan? Ali, ihanda ang mga lantaka. Ibalik mo sa sisidla ng iyong kampilan. Hindi dapat makita ng kalaban ang totoo mong pagkatao, Datu. Tugon ng sultan. Nanlaki ang mga mata ni Banhaw nang makita ang malalaking lantaka na nakaumang sa pulutong ni Datu Untal. Ano naman ang magagawa ng mga walang kwentang kagamitan na yan? Walang kalam-alam ang Datu tungkol sa lantaka dahil ito ang unang beses nilang nakakita ng mapanganib na sandata. Sinindihan ng mga tauhan ng sultan ng Mitsya. Binalahan ito ng itim na bolang gawa sa bakal. Ang mga sandatang ito ay mula sa Ilaga.
Hindi ko akalaing magagamit ko ito sa paglalakbay. Wika ng sultan. Nakatitig lang si Banhaw sa mga tauhan nito habang inilalagay sa tamang ayos ang kanilang bangka. Matapos ay isa-isang nagputukan ang mga lantaka. Kitang-kita ni Banhaw ang malaking pinsala na naidulot ng mga ito sa bangka ng kalaban. Ang ilan sa kanila ay nagsipagpulasan papunta sa dalampasigan. Ang ilan naman ay tuluyang lumubog sa dagat. Hindi pa rin makapaniwala si Banhaw sa nakita, ngunit nakabalik ito sa ulirat nang marinig na nagsisigawan ang kanyang mga kawal sa dalampasigan. Bilisan mo, Kalum. Idaong mo ang Karakoa. Kailangan ng mga kawal ng tulong. Dali-daling nagsagwan ang mga tauhan ni Banhaw. Nang makarating sa dalampasigan, walang pagdadalawang isip itong sumugod. Hindi alintana ang dami ng kalabang nakapaligid. Ang tanging nasa isip ng binata ay ang kaligtasan ng kanyang banwa. Habang nakikipaglaban, nakita nitong dumaong sa malayong bahagi ng dalampasigan ang isa sa mga bangka. Lula nito si Datu Untal. Kami na ang bahalang magtanggol sa dalampasigan. Habulin mo ang pinuno ng kalaban. Wika ng sultan. Napatingin si Banhaw sa paragos. Nakita nito ang puting kabayong nakatitig sa kanya. Tila tinatawag ng nilalang ang binata. Dali-daling pumunta si Banhaw sa kinaroroonan ng kabayo. Pinakawalan niya ito. Maging mabait ka sana. Ito ang una nating pagsasama sa laban. Kaya sana paunlakan mo kung sumakay sa iyong likuran. Wika ng binata. Iniyoko ng kabayo ang kanyang ulo. Bahagyang ibinaba ang katawan upang makasampa si Banhaw, na tila nauunawaan ang sinabi ng binatang Datu. At para hindi makilala, tinanggal ng binata ang tela. Ipinangtakip niya ito sa kanyang muka. Binunot ni Banhaw ang kanyang kampilan. Pinatakbo ng mabilis ang sinasakyang kabayo. Nakita ito ni Kalum na paparating. Kaya naman kumuha ito ng pananggalang at inabot sa binata. Hinablot ni Banhaw ang pananggalang. Dali-daling pinatakbo ang kabayo papunta sa kinaroroonan ni Datu Untal. Nanlaki ang mga mata ng kalaban nang makita ang puting kabalyerong papasugod sa kanyang kinaroroonan. Pinaglalaroan ba ako ng mga busaw? Dagoob, ikaw ba yan? Wika ni Datu Untal. Binunot nito ang kampilan upang salubungin ang pag-atake ni Banhaw. Pagtama ng sandata ng binata, tumilapo ng Datu. Dahan-dahang huminto ang puting kabayo at naglakad papunta sa kinakatayuan ni Datu Untal. Nahinto rin ang paglalaban ng magkabilang panig nang makita ang puting mandirigma sakay ng kabayo. Ang mga kawal na mula sa kalaban na nakakaalam ng alamat ng mga putian ay nagsipag-atrasan. Samantalang ang mga walang alam nangaspang sumugod papunta kay Banhaw. Tumalon mula sa kabayo ang binata, nakipagtuos sa mga ito. Habang nakikipaglaban, hindi na malaya ni Banhaw na papalapit na pala si Datu Untal sa kanyang kinaroroonan. Itinaas nito ang kanyang kampilan upang tagain ang binata. Ngunit napahinto ito dahil isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Napalingon si Banhaw. Nakita ang datong unti-unting bumabagsak. Hinanap ng binata kung saan nagmumula ang palaso. Nakita nito si Sultan na may hawak na pana. Tumango ang binata bilang tanda ng pasasalamat. Muling hinarap ng binata ang mga kalaban. Nang mapagtantong wala silang panalo, kusang binitawan ng mga ito ang kanilang sandata. Lumuhod ang mga ito sa harapan ng Datu, nagmakaawa para sa kanilang mga buhay. Italyang mga ito,
isakay sa kanilang mga karakoa, ipaanod sa karagatan at hayaang ang mga umalagad na ang magpasya ng kanilang kapalaran. Wika ni Banhaw. Nagulat ang sultan. Kakaiba ang pamamaraan ng binata sa pagbibigay ng kaparusahan na kung tutusin, maaari niya nang patayin ang mga ito. Kaso nga lang hindi niya ginawa. Sa halip ay binigyan pa ng pagkakataon ang mga kalabang mabuhay. Hindi ko alam ang totoo mong dahilan kung bakit binubuhay mo ang mga kalaban. Pero hanga ako sa iyo dahil ngayon lang ako nakakita ng pinunong may puso. Ginawa ko lang ang nararapat, Sultan, dahil alam kong sumusunod lang din sila sa kanilang pinuno. Galing ako sa pagiging alipin, kaya alam ko ang kanilang nararamdaman. Ito ang pinagkaiba ng isinilang na Maharlika at aliping naging pinuno. Nagpapasalamat ako na kilala kita, Datu. Hindi na ako magtatagal. Kailangan na naming maglayag. Patnubayan ka nawa ng bathalang iyong sinasamba. Hanggang sa muling pagkikita, Sultan. Inshallah, tutulak na kami, kaibigan. Pag-uusap ng dalawa. Inantay niyang tuluyang mawala sa kanluran ang mga sasakyang pangdagat ng mga Moro. Masyadong mahaba ang araw na to para sa atin, Datu. Hindi ko akalaing may isang maharlikang nakakakilala sa tunay mong ama. Wika ni Kalum. Maging ako, Kalum, hindi ko rin nakakalain na makikilala ko ang taong yon. Sadyang ang napakaliit ng mundo. Ngunit ang ipinagtataka ko, yung kabayong ibinigay niya sa akin. Nilingon ni Kalum ang kabayo. Nakita itong kumakain ng damo. Ano naman yung kakaiba sa kabayo na yan? Ang sabi ng sultan, ni minsan hindi pa ito nasakyan ni Numan. Pero pumayag ito kanina nang makiusap ako sa kanya. Tugon ni Banhaw. Siguro sanay ang kabayong yan sa mga tao kaya ganun. Wika ni Kalum. Hindi ko rin alam eh. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Nagutom ako sa labang yun. Kunin mo ang kabayo, Kalum. Pag-uusap ng dalawa. Nilapitan ni Kalum ang kabayo. Sa kasamaang palad ay sinipa siya nito. Pinagtawanan ng binata ang sandig. Ano bang ginagawa mo? Wika ni Banhaw. Walang yang kabayong to. Mukhang bumakat pa yung paa niya sa dibdib ko. Wika ni Kalum. Hayaan mo na. Ako na ang kukuha sa kanya. Isinilid ni Banhaw ang kampilan. Nagbalik sa dati nitong anyo. Nilapitan nito ang kabayo. Nang mapatingin ang nilalang, tila natakot ito. Inambahang sisipain ng binata. Ano bang nangyayari sa'yo? Ako to. Magkasama lang tayong nakipaglaban kanina eh. Wika ng binata. Tumingin sa kanya ang kabayo. Inamoy-amoy ang kanyang ulo. Bigla itong humalinghing at tumakbo. Ano ba yan? Mukhang hindi ka nakikilala ng alaga mo, Datu. Wika ni Kalum. Yun nga eh. Yun nga din yung naisip ko eh. Tugon ng binata. Binunot nito sa sisidlan ng kampilan. Muling nagbago ang anyo. Sumipol ng malakas ang binata upang kunin ang atensyon ng kabayo. Napalingon ito. Dali-daling tumakbo palapit kay Banhaw. Nakilala ng nilalang ang totoong anyo ng binata, ngunit hindi ang anyong tao nito.
Mukhang si Babay lang Maya lang ang makakasagot ng anumang katanungan mo, Dato. Halika na, nagugutom na rin ako eh. Wika ni Kalum. Pagdating sa banwa, nagulat ang mga ito dahil sa anyo ng Dato. Hindi nila alam na si Banhaw ang taong iyon. Kaya minabuti ni Kalum na paalisin ang mga ito. Sinabi na lang ni Babay lang Maya sa mga mamamayan na isa ito sa mga panauhi ng Dato. Mukhang unti-unti nang nalalantad sa mga tao ang totoo mong anyo, Dato. Kalaunan ay wala na tayong magagawa kung hindi sabihin ang katotohanan. Wika ni Bilawan. Nauunawaan ko, Bilawan. Pero sa ngayon, hayaan na muna natin silang maniwala na isa akong panauhin sa banwang ito. Sa oras na masanay ang puting kabayo ko sa aking amoy, babalik ako sa anyong tao. Wika ni Dato Banhaw. Nangangahulugan na ang kampilan mo mananatili sa labas ng sisidlan. Wika ni Kalum. Mukhang gano'n na nga. Malamang tatagal to ng ilang araw. At isa pa, nariyan ka naman para maglinis ng aking sandata. Wika ni Banhaw. Masyado ko nang pinapangatawanan ng pagiging utosan ah. Pag-uusap ng mga ito at habang kumakain, hindi pa rin mawala sa isipan ni Banhaw ang ipinakita ng kabayo. Lingid sa kalaman nito, hindi lang basta-bastang kabayo ang binigay sa kanya ng Moro.